Bilang DZRJ810 sa inyong palapihitan at ito po ang ating programang Klinika on Air. Ako po ang inyong host for tonight, Dr. Charlie Mendez, para po sa ating programang Klinika on Air at napaka-special po ng ating guest ngayon. Pag-uusapan natin ng glutathione or pagpapaputi, no? Nako, napakarami interesado diyan. Pero doon po sa mga kachuchunin lang dito sa ating programa, pwede niyo pong bisitahin ang aming website, number 8, trimedia.com, at pwede po nilang puntahan ang broadcast live link. I-type lamang po ang http://number 8 trimedia.com/broadcast-live/. Para po masubaybayan ang live streaming ng aming mga programa. So napapanood po tayo ng live sa buong mundo. May live streaming po tayo. And soon, mapapanood na rin po tayo sa TV. Makikita na nyo po kung gaano kaganda yung guest ko ngayon. Ano? At dito po, pag pumasok kayo dito sa ating website, ay makikita din ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram. At doon naman po sa mga interesadong magtanong sa amin dito sa ating topic for tonight, ay pwede po silang pwede po nila kaming makontak. Pwede silang mag-text through our Globe line 0977-342-1644, or pwede po namin kayong makausap live dito sa ating hotline. Ang aming numero po is 4120288. So doon po sa mga may katanungan hinggil sa paggamit ng glutathione. At yan po ay sasagutin ng ating very special guest for tonight. Mag-text lamang po kayo, inuulit ko sa 0977-342-1644, or tumawag po sa aming hotline sa 4120288. Sasagutin po natin yan during the program. Okay. Without further ado, ay i-introduce ko na itong ating special guest ngayong gabi. Ano? She is a diplomate member of the Philippine Board of Ophthalmology, and she is a graduate of the Institute of Ophthalmology at St. Luke's Medical Center. She later went on to go on a 4-year hands-on private fellowship in aesthetic medicine with Dr. Hanjin Kwon. Sikat na sikat po yan. He is a globally respected educator in cosmetic dermatology. Ayan. She is currently the Vice President for Academic Affairs and Administrator for the International Academy for Aesthetic Sciences. Diyan po kami kumukuha ng mga aesthetic nurses sa mga graduate po nitong AYAS. This is an institution that provides education and skills training for various aesthetic disciplines like facialist, aesthetic nurse specialist, makeup artist, and hair science specialist. Iba na po ngayon, hindi na tayo basta-basta kumukuha ng nurse at dinadala natin sa ating mga derma or aesthetic clinics. Meron na pong specialized institution na nagte-train itong mga nurses na ito para mas maging maganda yung mas makapag-perform ng maayos itong mga nurses natin na ito. She is also the medical director for Ivy Rio Corporation, which is the distributor of popular consumer beauty products, namely, nako, ayan. Mamaya ako nababanggitin yan. Oo. Huwag mo na banggitin, Doc. Yan. Ano na lang. Isa din siyang resource speaker Pag-sponsor ng mo na. isang product line. Ano, parati po natin yung napapanood. Parati natin siyang napapanood sa Rated K. Salamat, Doc. Umagang kay Ganda. Pinoy MD. Pinoy Guard. At hindi ba host ka din ng isang show sa Channel 23, ano? Ano ang title ng show mo na yon? RX Prescription. Ayun, Plus. RX, Pinoy, RX, ano? Plus. And then, currently, she is the host for Health and Lifestyle Show. Yun na, RX Plus, aired at Channel 23 every Saturday at 8 a.m. Galing-galing nito, oo. At eto ewan ko, hindi yata niya ako naisali dito. Pero alam ko, isinama mo yung name ko dito eh. She started the Blanket Project. Oh, di ba? Pinag-usapan natin yan, Doc. This is a social responsibility initiative that provides
blankets to street dwellers, orphanages, disaster victims, home for the aged, and others. So, yan. Because she believes the mantra that a man without shoes can bear the pain, walking the road, but a man who is cold and with no arms to hold, a blanket is gold. Ah, wow, ang ganda nitong saying na to. Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating napakagaling na resource speaker pero ngayon, guest ko ngayon dito. A good friend of mine, Doktora Cecil Katapang. Asan ba yung ating applause? Hindi, Doc Charlie. Good evening, Doktora Cecil. Welcome to Clinica on Air. Big time talaga si Doc Charlie. Hindi naman, ikaw naman. Live streaming pa. Yes, and soon mapapanood na tayo sa television. Welcome din natin itong ating itong kasama mo dito ngayong gabi na soon ay magiging guest ko din dito sa Clinica on Air. Do the honor of introducing our friend. Bali, Doc, si Mr. Martin Aguda, Disaster and Risk Management Expert. Yan, Mr. Aguda. Ticket yan sa MMDA. Sa MMDA. Alam mo, napapanahon yung kanyang linya because alam mo naman, di ba, yung pinag-uusapan yung earthquake. Yun. Kaya diba, nga. no? Kaya dapat i-guess mo na siya agad. Na kita Isabay na natin ngayon. Singit mo na lang. Sige, mamaya tatanungin na siya. May mga ano na tayo, may mga konting, alam mo na. Pasundutan mo na, di ba, Doc? No? Later, no? Pero definitely, i-guess ko na siya next Wednesday. Ay, solo? No. Pwedeng kasama ka uli noon kasi gusto kong may ipapadiscuss uli ako sa iyo doon. Sa risk management, Doc. Yan, okay. Alam mo, this is the most requested topic talaga, Doc? Buti pala naisip mo kanina. About glutathione. Bakit hanggang ngayon kasi talaga sobrang andami-daming gustong mag-take ng glutathione, be it sublingual or yung oral or yung injectable. Kasi ang dami-dami kasi nilang misconceptions regarding this. So yun ang gusto kong klaruhin natin, but of course, syempre, di ba itong ating glutathione is normally produced by our body. liver, naturally by our liver. Although it is also found in fruits, vegetables, and meats. May question na parati nilang itinatanong sa akin. Di ba, nandyan din tayo. Pareho tayo ng line, dermatologic surgery and or aesthetic medicine. Dok, kailan po ba kami pwedeng mag-start mag-take ng glutathione? Yan yung parati nilang itinatanong kasi yung kahit mga kabataan ngayon, mga elementary pa lang, lalo na yung mga, alam mo na, medyo dark skin, gusto na nilang magluta. Actually, Doc, di ba kasi, kung for example, a younger individual, say for example, below 18, kasi ang glutathione, hindi naman lang talaga pampaputi yan, alam natin yan. Yes. Ang glutathione is also given to the chronically ill. So, kung meron kang lingering, meron kang sakit na matagal mo ng sakit o nagtatagal, di ba, chronic yun, pwede ka magluta. Kasi ang glutathione levels o ang glutathione ng katawan ng isang tao na may sakit, na chronically ill, kahit bata, mababa. Di ba, Doc? Ayan, pagka may sakit. So, yun klaro po yan, klaruhin natin na ang glutathione po ng ating katawan ay bumababa basta may sakit ang isang tao. So, it doesn't matter kung bata yan or may edad yan. Although may certain age na yan, klaruhin mo rin mamaya, kailan ba tayo nag-i-stop ng production ng collagen? Ng glutathione. Ng glutathione. Actually, ganito yan, Doc, di ba? Well, sa audience, di ba? So, ang pag-stop, with the body actually does not stop producing glutathione. Hindi tumitigil ang pag-produce ng body ng glutathione. Ang problema, ang glutathione, pagka masyado ng mataas ang toxic levels ng body, kasi ganito yan. Sabihin, bakit nung unang panahon, hindi naman nagguglutathione, pero malalakas yung mga tao, mga ninuno. Ang nakakalimutan natin, through the years, habang tumagal ng panahon, sa katagalan ng panahon,
napuno na ang environment natin ng toxins. Yan. There are about 80,000 different types of toxins Yun, pwedeng tinitake natin na yan, kinakain, nai-inhale. or pollutants. Correct, 'di ba? Totoo. Oo. Ang rivers natin na pollute. Mm. Ang air natin polluted. Mm. Ang pagkain natin merong preservative, yung mga delata, Doc. So ang nangyari ngayon, yung body natin napuno ng toxin. Unlike noong unang panahon, hindi nila masyadong kailangan ng glutathione kasi Malinis pang mga ilog, ano? hindi na nalo-load yung body ng toxin. Correct. So, ang nangyayari ngayon, pag napuno yung body natin ng toxin sa panahon ngayon, dahil napupuno natin yung katawan natin ng toxins o ng lason, parang lason. Kaya nako-consume. Oo. Yung glutathione na napoproduce ng body natin, hindi sapat para labanan ang mga toxin na yan o i-detoxify yung body. So, ibig mong sabihin dito, ang nagiging role muna nitong ating glutathione is a antioxidant. This as a detoxifier. Kasi di ba, Doc, di ba yung glutathione, meron tinatawag, di ba, molecule yun, di ba? Meron tinatawag na sulfur group yun. Yung sulfur group, alala mo, di ba, Doc, di ba? Yan yung mabaho yan, tapos madikit. Ang glutathione, dahil doon sa sulfur group na yon, para siyang sticky fly paper. Correct. Di ba yun yung langaw? Bubuksan mo yung papel, tapos didikit yung langaw doon. So, yung glutathione o yung sulfur group ng glutathione, yun yung sticky fly paper. Dumidikit. Yung langaw, yun yung toxin ng body. Ganon ang glutathione. Habang tumatakbo yan sa katawan natin, dumidikit yung toxin doon. Sa kanya. Oo, doon sa Tapos, yun na na-out natin. Yun. Tapos, ayan. So, ganito ha, itong glutathione po natin na pinag-uusapan natin sa ngayon ay yung glutathione sa katawan. Yung, ano pala yan ha, yung pinuproduce. Produce by Mamaya the body. po, magkakaroon lang tayo ng short break. Pag-uusapan natin kung ano naman yung naitudulot at kung kailan tayo kailangan mag-take ng glutathione. Magkakaroon lamang po tayo ng short break. Sasagutin ng ating guest na si Dr. Cecil ang lahat ng inyong katanungan after a short break. Magbabalik po kami. Nangangalaga sa inyong kalusugan, DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon ito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataong mag-extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Okay, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. At doon po sa mga ka-tune-in lang, magbisitahin po ninyo ang aming website. I-type lamang ang number 8, trimedia.com. And then puntahan ninyo ang broadcast live link. I-type uli ang http://number8trimedia.com/broadcast-live/ at masusubaybayan nyo po ang aming live streaming. Sa buong mundo, mapapanood po ninyo ng live basta po may internet connection kayo itong aming programa. At dito po ay makikita nyo rin ang aming mga link sa ating mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. So, i-follow nyo po yung aming programa dyan.
At ako po, magpapakreate ako ng sariling Facebook and Instagram account para po dun sa ating Clinica on Air with Doc Charlie. At dun naman po sa mga may katanungan, lalong-lalo na dito sa ating guest or resource person ngayong gabi, tungkol po sa wastong paggamit ng glutathione, ay ito po ang aming text line, 0977-342-1644. At ang aming hotline po is 412-0288. Medyo nagsisimula pa lang po kasi yung ating program. Barely second week. Yeah. Ito dito sa DZRJ. Pero ang nakakatuwa, mapapakinggan nyo na po kami nationwide. Ang coverage po nitong ating programa ngayon ay nationwide na. And then soon, abangan po ninyo ay magkakaroon kami ng block time. So mapapanood nyo na rin kami. Magiging teleradyo na po tayo. Siguro yung channel pinag-uusapan pa lang, medyo dikit yan sa ibaba, mga between nasa 6-7 ganyan ang ating magiging channel. And yon, mas magiging interesting na ang inyong ang pag-join nyo dito sa aming mga anchors dito sa ating himpilan. Okay. Tapos, Doc, di ba dun sa Facebook page mo, pwede nilalagay yung tanong nila sa'yo? Yan. Kaya nga nagpapakreate ako ngayon ng Facebook account para yung mga questions po ninyo before the program ay pwede nyo niyang i-post doon. So, a week before ng aking program ay ilalagay na po natin yung mga topics for that specific kung sino yung ating mga resource person. Katulad po tomorrow, ang ating special guest ay isa pong batikang neurologist sa St. Luke's Medical Center din po. Abangan po ninyo yan. And on Friday ay yun namang isa naman pong may-ari ng Complete Wellness Spa ang ating guest. So tuturuan naman tayo kung paano matanggal ang ating mga stress pamamagitan ng pagre-relax sa kanilang spa. Yan. Kasi itong ating topic, Dr. Cecil, dito sa ating programa, ay ang coverage niya is parang hindi lamang purely sa mga sakit-sakit Pagpapa-beauty, andyan din. So, ang coverage natin is health, beauty, wellness, and fitness. So, yun ding mga tips kung paano kayo maging fit, yung mga tamang pagkain, yung mga iba't ibang blood type, kung ano yung magandang food para sa inyo, kung ano yung hindi magandang kainin. Yan, magiging topic po natin yan. And then, of course, yung guest natin sa susunod, kung paano po protektahan ang ating pamilya in cases of mga disaster. So, health din yan para hindi sila, in a way, para hindi sila madisgrasya, hindi sila magkaroon ng sugat. Tama, Doc. Prevention, Prevention, So, yan. I-cover po natin yan dito sa ating programang Clinica on Air. Kaya nung nabanggit mo, Doc, di ba sabi mo, yung food, di ba, to maintain health. Yes. In the same manner, you don't really need to take glutathione supplements to boost your glutathione levels. There are natural ways of boost, apart from supplementing, yung iinom ka ng gamot. Merong mga natural ways. So, kain ka ng... Ano ba yung mga pagkain na rich in glutathione? For example, yung mga cauliflower, broccoli. Yan, rich in glutathione. Vitamin B12, B6, and folate. Kasi nire-resynthesize niya yung glutathione. So, foods rich in meat and nuts, diba? Kasi yan, nire-resynthesize nila yung glutathione. So, pag mahina ka, magandang mag-inom ka nun kasi para ma-boost ang... Kaya hindi ba, Doc, binibigyan yan sa may sakit minsan sa ospital? Yes. So, sakay dun sa mga may hepatitis. Diba? Kasi yung liver problem. Nire-resynthesize niya ng glutathione. Okay. Tapos selenium. Milk thistle. So, mga source din siya. Anong glutathione? Kaya pala itong milk thistle. Sa liver. Sinasabi nila na nagpapalakas ng liver ay nakakapagpaputi din daw. Nagkiklaim sila because nire-resynthesize pala niya ang glutathione. Pati whey protein. Even the whey protein. Yung ginagamit ng mga nag-gym. Okay, tingnan nyo, medyo mapuputi sila. Naku, talaga. Hindi mapansin, Doc? Oo nga.
nga, Hindi ang sila gaganda ng maitim. kutis nila. Oo, di ba? Oo. Oo. Kaya pala, okay. Tapos of course, yung mga supplements like alpha-lipoic, Mm. acetylcysteine, yan, tsaka tawag dito, vitamin C, of course. Of course, itong mga tinuki mo kanina na mga may sakit, sila yung nagko-consume ng ating natural glutathione Oo. ng Bumababa yung na levels. nakapagpapaba sa level. However, kung ikaw naman ay medyo healthy, palagay mo wala kang problemang masyado, mas magbe-benefit ka dun sa kanyang whitening effect. Oo. Ayun. Kasi yun naman ang gusto ng mga Pilipina. Exactly. Oo. National Even, issue. Di ba sa mga clinics natin, ngayon puro yan Doc, gusto kong magpa-inject kasi gusto kong pumuti, gusto kong maging smooth yung aking complexion. But then, di ba lately, nagkaroon ng issues regarding the injectable glutathione, I just want to clear ano ba ang reality dito sa issues na ito, because affected ang mga clinics natin, of course. Pero so far kasi nag-a-attend tayo ng mga international conventions, mga lectures, wala silang sinasabi na ganito't ganong effect ng glutathione, be it injectable or oral. They are even suggesting na dati kasi noon, eto lang, may certain level lang tayo na dapat not exceeding 1.2 milligrams or na binibigay natin per day. Pero dun sa mga recent conventions na na-attenda namin, parang sinasabi nila wala naman actually limit. Kasi Dok, diba, ang glutathione madaling ma-degrade. Yeah. Diba? Sandali na, in 5 minutes, pag in-check mo yan, or mo, degraded na yun, hindi na siya glutathione. Kaya importante may vitamin B, C, B12, B6, C, selenium, and so on and so forth, vitamin C, para recycle yung glutathione na na-degrade within 5 minutes of injection or ingestion. Para ininom mo. Pero pinagsasabi na natin, di ba, ang vitamin C. Opo, hindi ibig sabihin, within 5 minutes, now degrade siya. So, which means to say, even intravenous. yes. So, which means to say, hindi siya nag-accumulate sa body. So which means to say, hindi siya nagkakaroon ng complications. Kasi nagkaka-problema lang naman pag nag-accumulate. Okay. Ang tansya ko lang dyan kasi, Doc, yung mga sinasabi nilang complications that some people or some doctors experience or some patients experience. Number one, yes, glutathione is some people may probably be allergic to external supplementation. So, to supplementation. Kasi, pag allergic ka sa sulfur, di ba, alam mo, Dok, di ba, may mga gamot na sulfacetamides, mga ganyan. So, may mga pasyenteng may allergy sa sulfur. Hindi talaga pwede. Kasi yun ang molecule ng glutathione that makes up the glutathione molecule. And that is the one that is doing the detoxifying. And So, pag allergic ka sa sulfur, hindi ka pwedeng magluta talaga. So there is. Yun ang unang-una nating itatanong sa pasyente. Wala po ba kayong allergy sa sulfur or kaya yung mga sulfas na antibiotic? Sulfacetamide, sulfadrugs, yung mga gamot sa ihi. Sorry. Opo, sa anong tawag din UTI. Yes. Pag meron kang UTI, di ba, yung mga gamot dyan, meron mga nag-a-allergy sa sakit ng mga gamot sa paggamot sa UTI. So, pag allergic ka doon, ibig sabihin, most likely, allergic ka sa glutathione supplement. Okay. Sa injection at saka sa tablet. Kasi nga that is what it consists of. Okay. Tapos yun, number 1 yun. Yun ang tansya ko dyan, Doc, ha. Number 2, so yung claim ng ibang doktor or pasyente nag-allergy sila, yes, possible. And yung isa pa, Doc, dyan, yung preservatives that manufacturers use to manufacture the tablet and the IV. Okay. Pwede, di ba? Pwedeng yung preservative din ang mag-cause ng allergy. Di ba? Hindi kasi siya pure. So, what about yung issues tungkol doon sa mga intravenous gluta na siniship daw dito sa atin na naaarawan? So, na supposedly ay hindi na natin dapat gamitin, pero yung ibang mga negosyante na ibibenta pa rin, at saka yung rampant na pag-i-inject ng mga non-doctors, yung mga nagninegosyo lang ba na kahit sino nagsiservice pa sila sa mga hotel, sa mga bahay nila. Unethical practice na yun, no, sir? Diba? Parang ginagawa nila yan, kaya medyo
hindi nila naiintindihan yung mga, syempre, yung mga tao gusto nilang makatipid, ano, na, ay nako, eto, mura-mura dito, o nakita ko sa website, ganito lang ang halaga, bakit sa doktor namin, ganon. Kasi po, magkaiba naman yung doktor po ang nag-i-inject sa inyo kaysa po yung mga negosyante lang dyan sa tabi-tabi na hindi natin, na alam nyo po maraming komplikasyon, pwede kayong mag-ear embolism dyan, hindi ninyo alam. So, it is really mas advisable po talaga na doon kayo sa doctors ninyo pumunta. Diba? Tapos, diba, Doc? Kasi ganito yan eh. Pag ang isang gamot, pinackage na clear, yung lalagyan ba, ibig sabihin, kahit maarawan yan, hindi siya at risk of oxidizing. Kasi puti eh. So, walang problema na maarawan o matapat sa ilaw. Dapat kung mga brown yun yung... Yun ang at risk. So, ibig sabihin, pag yun ang mga masamang maarawan na gamot. Diba, Doc? Yes, pag kasi, nasa amber bottle siya kung tawagin. Tama. Ibig sabihin yan, pag naarawan yan, mag-o-oxidize yan. Mag-o-oxidize, Tulad wala ng na. vitamin C. Correct. So, dun na, no? Kaya yung araw na arawan, sa glutathione, pwedeng Okay hindi lang. naman, I don't think that there is some Kasi danger clear to naman that. yung kanyang ano yan. Kaya lang siguro, sa glutathione preparations, naka-incorporate yung vitamin C, Doc. Kuwari, isang vial, nandun na yung C, Yes. o diyan, at risk yan. Pag naka-incorporate. Pero ngayon, sineparate na Yes, nila yung, oo. di ba, yung ampoule Keped. ng vitamin C. Oo, kaya okay lang. Okay. So, ayan, ang bilis ng oras. Tapos na? 30 minutes na tayong nakakaroon. Magkakaroon po muna ulit tayo ng short break. Babalik po muli tayo makalipas ang ilang paalala. Nangangalaga sa inyong kalusugan, DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien.
Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air. Dito pa rin po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Kung kachuchuin ninyo lang ulit, ang topic po namin ngayon ay glutathione. Itong tamang paggamit ng glutathione. Pwede nyo pong bisitahin ang aming website. I-type lamang ang number 8trimedia.com and then puntahan po ninyo ang broadcast live link para mapanood nyo po kami ng live sa aming live streaming. I-type po ninyo ang http://number8trimedia.com/broadcast-live/ and mapapanood nyo na po kami ng live sa aming live streaming. May mga tayo nakakapanood sa atin sa Dubai, sa Canada, sa US, oo. May mga nagte-text dyan. And dito po, pag nakapasok kayo dito sa ating website, makikita din nyo ang mga links sa ating social media account tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram. So, doon naman po sa mga may katanungan, ang aming text line po is 0977-342-1644 at ang aming hotline po is 4120288. So, balikan natin ang ating guest, Dr. Cecil Katapang. Meron akong ditong na-receive na tanong, saan-saan daw bang mga sakit Pwede ang glutathione. nagagamit ang glutathione? May nabasa daw kasi siya na pwede daw itong maging gamitin sa sakit katulad ng cataract and Yes. glaucoma. Ah. Ayan, linya mo ito, no? Oo nga. It also prevents aging Yes, or prevents alcoholism. Yes, kasi liver yan, Oo. di ba, Doc? Oo, and then pwede rin daw siya sa asthma, cancer, heart disease, high Yes. cholesterol, hepatitis, or other liver diseases. And then, yung mga disease that weaken the body's defense mechanism, including AIDS Mm-mm. and chronic fatigue syndrome, yung memory loss, Mm. Alzheimer's disease, Parkinson. osteoarthritis, Parkinson's disease. So, ang dami niyang binanggit dito Actually, mga sakit. Is this true na Yes. kaya niya lahat ito? Actually, Doc, ang glutathione was initially identified sa crystalline lens sa mata. Okay. Doon siya unang nakita. Na-identify. Oo, kasi napansin nung scientist a long time ago, bakit pa nagkakakatarak ang mga pasyente? So, kinuha nila siyempre, in-experiment nila, kinuha nila yung biochemistry, and they found out that the glutathione levels of patients, yung level ng glutathione ng mga pasyente may katarata, decrease. And from then, sinag-eksperimento sila ng eksperimento sa glutathione until they found out yung value ng glutathione sa body, which is the master antioxidant. So, yung mga ganyan, maputol ko yung explanation mo. So, yung mga naglalabo ang mata or yung lenses nila nagkakaroon na ng cataract, pwede pa tayo mag-supplement ng Yes, Doc. Para mapigilan mo. Alam niyo ba, Doc, na merong eye drops na glutathione? Meron na tayo niyan. Para ma-prevent ng cataract. Matagal na, Doc. Wow. Nagpa-practice pa ako ng OFTA. Really? Mm-mm. So, available pa sa market yan hanggang ngayon? Yes. Oh. Ano ba, pwede nating advise sa pasyente natin yan? Ano yun, Doc? Cystine. Basically, cystine. Cystine. Oh. So, yung di ba merong sa market ngayon yung ganong pangalan na cystine yung kanyang generic. Siya yon. Oo, na eye drops. Kaya talagang magaling siya. Oo, so anong edad dapat gumamit? Ako actually mula 40 nagsa-start na akong Kaya ikaw hindi ka nagsasalamin, ano? Actually, Doc. Hindi nga. 'Di ba? Kaya hindi ka tumatanda. Botox. Oo. Tapos, Doc, 'di ba? Sa Amerika. Alam mo, Doc, ang glutathione, alam mo naman to, 'di ba, napagkwentuhan na natin to. Nalagay mo sa nebulizer. Correct, oo. Tapos i-inhale ang glutathione. Kung ikaw ay nagsisigarilyo, 'di ba, Doc? Tapos meron kayong nebulizer kit sa bahay. Yung glutathione, ilagay mo dun sa
Ano, nakamix na yun nagluta. Hindi, Doc, pure. Ay, so yung parang ano na yun? Oo, Doc. Teka. Kaso mo, 20 milligrams. Oh, O, di ba, 20 Doc, ang ating preparation ay 600 plus. Oo, yan. Oh, so ang gagamitin mo Konting-konti lang. drops Gano'ng na. karaming ano yan? Gano'ng karaming water? Marami. Wala, pure. Ha? Pure. So, pure nating ilalagay As a nebulizer, almost 10 ml yun pag kinompute mo Tapos, bubuksan mo yung nebulizer mo, inhale mo ng ganun. Hanggang maubos. Again. Halimbawa, ito yung bottle ng gluta, no? Mm-mm. Di ba may laman siyang powder? Mm-mm. O, let's say, ang preparation is 600 milligrams. Mm-mm. Ang kailangan natin is only 20. Ay, sorry. Oh. 300. Kalahati. So, kalahati nun. Apo. Ilalagay natin siya sa nebulizer. Di ba, ang nebulizer natin may tubig. Yung di ba nebulizer yung ginaganon tapos merong ganon, no? Yun mismo. Hindi dun sa Hindi mismo dun sa machine. Ay, oo. Dun sa... Andun na mismo sa kinakabit sa sa ilong. Yung nasal... So, doon natin siya Sa ilalagay. container niya. Mm-mm. Oo. Lalagay mo doon. Mga ano yun? 5 ml yun. Kasi 10 ml siya, di ba? Oo. 640 milligrams. So, imimix natin yon yung pure na yon. Oo. And then, yun na yung... Kuha ka ng 5 ml nun, lagay mo Okay. dun sa nebulizer na Okay. O, kit. naintindihan ko Sa na. kit, Tama. kit. Oo. Oo. Tapos, sasaksak mo, on nebulizer, inhale ka. Hanggang maubos yun. Mas maganda ba yan? Doc, kung ikaw may pambibigat ng dibdib, Oo. immediately after nebulizing with glutathione, gagaang yung dibdib mo. Can we do that sa clinic natin? Ay, Doc, di ba ginawa na natin yun noon? Oo Nakalimutan. nga, pero yung mga pumupunta sa atin na gusto magpaputi, hindi siya Hindi siya effective na pwede. whitening. so ito gagawin natin dun sa mga may COPD. problema sa ayan. May primary ang problema lang dyan, Doc, sa asthma. Mhm. Though maganda siya to boost the immune system. Okay. Sa asthma kasi, nakakalimutan natin yung sulfa group. Okay. Sulfur group. Yan yung allergen. Yes. Oo. So, yan sa asthma may problema dyan. Pero sinasabi nila dito, meron din daw, nakakatulong din daw siya sa asthma, no? Oo, Doc. Kung walang allergy sa sulfur. Kung walang allergy. Oo. Kasi, Doc, ma-exacerbate ang asthma pag may... okay. Mhm. Tapos ang glutathione kasi, di ba, Doc, it boosts the immune system. Sabi dito, immune system. glutathione is breathed in or inhaled for treating lung diseases, Yes. including idiopathic pulmonary fibrosis, cystic fibrosis, and lung disease in people with HIV disease. Kasi, Doc, Grabe, yung no? HIV kasi, di ba, glutathione boosts the immune system. Oo. And so, therefore, it is good for those with HIV. And then, ito yung medyo interesting din. Sabi niya, it is also used for treating the inability to father a child. Yes. Sa male infertility. Oo, kasi yung sperm motility niya, ini-improve niya yung protein na, di ba yung sperm made up of protein? So, ini-improve niya yung health ng sperm. Ginagawa siyang mas mobile. Do we have a specific dose for this or yung Wala naman dosing, weekly, Doc. lang talaga na magpa-inject? Oo. Ganun lang. O kahit oral, pwede. Kahit oral Tablet. lang. Pero syempre dapat, Doc, di ba, reduced form kasi hindi naman ma-absorb yung regular form. 30% lang. So, reduced form talaga yung ginagamit natin. Oo. Oo. Tapos, alam mo, Doc, sa Amerika rin, yung Parkinson's, Oo. IV. Mm-mm. Actually, ang problema doon, twice a day. Twice a day. Ah. Ilang milligrams ang Well, doon ang inano nila 600 milligrams twice a day. So, bata ba 1,200 milligrams a day. Sa Parkinson's. ang available naman natin dito sa mga natin is medyo matataas ngayon eh. But ang Actually, problema Doc, walang value yun eh. because of the Yung napakataas na 12 grams. Oo nga, Hindi oo. totoo yan. Ay, sabihin ako, hindi naniniwala dyan, Doc. Diba? Actually, kasi di ba meron tayong IV drip na lumabas, 6,000 milligrams, ganyan, 5,000 milligrams. Does it really work? Or Actually. kasi alam mo, hindi ba yung normal na ini-inject natin before, 600 lang, ang ganda-ganda na ng effect eh. Actually, ako, Doc, hindi naniniwala dyan sa 12 grams na yan. Tsaka actually, alam mo, sa Malaysia, Indonesia, ang ginagamit nila, Doc, for whitening, exclusively, vitamin C. Okay. At 8 to 10 grams drip. Ayun. To be consumed in 10 minutes. 30 minutes. Ano ba naman? Sige, alam mo, magbe-break ulit tayo ha.
pagbabalik natin ay pag-usapan natin yung iba pang mga uses of glutathione and its possible side effects. Magbabalik po kami after a short break. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang balita para sa mga active members ng GSIS. Ngayon, mas mabilis na ninyong matatanggap ang inyong benepisyo tulad ng retirement at life insurance dahil kinikredit na to sa inyong e-card account. Hindi na nakatseke tulad ng dati. Pumunta lang sa pinakamalapit na ATM at i-withdraw ang inyong benefit. Di na kailangan pumila pa sa bangko o magdala ng ID. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita din sa GSIS website www.gsis.gov.ph upang malaman ang iba pang reforma tungo sa responsibong serbisyo. GSIS, kasama mo. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. Makinis at kutis pang artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air dito po sa ating himpilang DZRJ 810 sa inyong palapitan. Sobrang ganda Alam naman mo, nito, Doc. Derma World. Meron tayong isang Derma World babying dumating dito. Ang ganda, no? Sobra. Work of art ko yan. Pamula nung huli ko siya nakita. Pati yung mga dito, ano niya. Ano yan, Doc? Bay-leaf, fillers, ano? Hindi. Nag-peelers ako and then Pinag-usapan. nagma-microneedling and with stem cell. Ayaw niya kasi ng laser. So, sabi ko, ipapraxil kita pero mas gusto niya yon kasi... Doc, di ba meron kang Endimed? Yun, ang nag-contour talaga rin dyan. Grabe. Oo. Napakamahal ng makinang yun kaya. Kaya nga. Pero Israel pa yon. galing, oo. Ang galing talaga niyan. Ninidling mo, tapos Ninidling nag-RF ka. ka rin ng Endimed. Oo, Anong machine yun, Doc? Yung machine mo nasa iyo? Yung Endimed nga na ano. Yung sa akin, Pure? ang kinuha ko hindi yung pure, yung sumunod doon. Mas high-end pa. Mas high-end na konti. Ayan, Taray. syempre, oo. Model ko na yan. Ay, model ko sobra, na. Doc! Hindi ko na kilala. Hindi mo na Ano nakilala. ba? Kaya pala parang nakaganon ka lang kanina sa kanya, no? Oo, tinignan ko muna, agad nag-register eh. Saka mo lang na-recall na at siya na ngayon ang aming finance head dito sa H-Ray Media. Kaya dinidikitan ko eh. Oo. Diyos ko, Doc. Oo. Dapat siya dumikit sa'yo kasi tinan mo ang ginanda niya. Ay, Ano ba pinagtisis? Hindi, talaga PR head ko rin siya sa sa Derma World at saka syempre siya yung Dapat habang buhay ka na niyang mahal, Doc, kasi dapat Diyos na. ko, hindi ko nakilala. Diba? Magpasok, Oo. teenager to. Yun lang. Ibang klase, Dharma World talaga. Oo. Yan ang talagang magmula sa Lahat umpisa ngayon sa- sinisilip na siya. Ayan. Masyadong sikat yung tao niyan. Okay, sige. Balikan natin yung Parang ating beauty topic. queen no, Doc? Oo. I'll see you later. Balikan natin yung ating topic, yung iba pang mga uses of glutathione and its possible side effects. Ayun nga, Doc. It strengthens the immune system. Diba? Napaka-importante kaya hindi ka sakitin. Kaya ako, Doc, kahit na, syempre may edad na rin ako. Kailangan pabigyan mo ako dyan sa sa company mo. Oo nga eh. Babanggitin natin yan bago mag-end ang program. Diba? Ayun, it strengthens the immune system. Kaya, kahit may edad na, hindi ako sakitin. Kahit mabasa ng ulan. Ngayon, ulan, init. So, tapos, yun, it increases fertility, especially if you are, Nasa middle age. hindi, tsaka, Doc, yung hindi ka, hirap ka stressful. magkaanak. Wala So, baka akong naman may problema sa sperm, ganyan. hindi, oo. Grabe. Nadagdagan. Ano yung tao sa... Hindi, pag hirap mo kang yun? magkaanak, improve yung mobility, Hindi yung ko makalimutan yung yung aking panganay. First time ko nun, tapos nabuo agad. Sobrang fertile. Ay, wala kang problema sa mobility. Walang problema. Tapos yun nga, kasi, Doc, basically kasi nga antioxidant siya. So, sa buong katawan, di ba, Doc? Dahil nga mula brain, Yeah. eyes, lungs, heart, liver, pababa. Ayun.
Okay. Di ba? So, ayan, first is the immune system. And skin pala. And then yung, Healthy you skin. forgot, yung sa skin. Mm-mm. Na, marami kasing tanong about sa skin. Kailan daw ba nila ma-achieve yung, yung pagpapaputing effect sa balat? Kasi sabi ko naman, it all depends doon sa problema mo sa katawan mo. Kasi kung ikaw marami kang problema sa internal organs mo, sa katawan mo, mas madidelay because makukonsume niya yung glutathione na tinitake mo, hindi ba? Uunahin yung, Uunahin mo yung yun. pagganda ng sistema ng katawan. Correct. Kasi itong ating glutathione, parang yung whitening effect nito is a good side effect na lang niya, na in excess, ayan ang nagiging effect niya because it inhibits the melanogenesis. Yung glutathione natin. Tsaka diba, Dok, depende kung gaano ka rin naman kaitim. Mm-hmm. Kunwari, tayong dalawa, mas mauna kang puputi kaysa sa akin. Diba? Bakit? Mas maputi ka sa akin. Oo naman. Diba? May anong Eh, middle name mo, diba? ha? Diba? Ano middle name mo, Dok? Habulin. Hindi ba Chinese ka? Habulin. Kasi tinatanong nila lahat sa Pala akin, H. letter H. Kasi wala silang maiisip na except sa Habulin. ho. O, di ba, yung mga ho or he, wala namang, sabi ko, hindi ho ang aking middle, Habulin. habulin. Ay, talaga, Dok, habulin pala. Hindi nila alam. Habulin ng aso. But kidding aside, Chinese nga siya. Oh, kaya maputik mo. Hong Yong ko. Oo. Diba? Well, pero ang Chinese blood ko maliit na lang eh. Maliit na lang ba? Maliit na Pero lang. kitang-kita sa eyes mo eh, di ba? Oo. Parang Japanese, Korean. Halos kayo magkakapatid, chinite. Yun Di ba, Dok? Malakas ang dugo ng mom namin. Mm-mm. oo. Ay, hi ma'am, baka nakikinig ka ngayon. I'm sure. sa Solid mga- fan mo yan, Doc, Oo, sa mga San Migueleños, alam ko maraming nakatune in po sa mga taga San Miguel, Bulacan. Hello po sa inyong lahat. Oo. Sigurado nakatune in yan, Doc, kasi mahal na mahal ka ng nanay mo. Yan nga. Oh, solid. Solid Charlie Mendez. Number one fan ko yun eh. Ano oo. pa? Grabe. And siguro gusto ko nang magkaroon tayo ng teaser dito sa ating magiging guest ko next week, kay Martin, sige nga. Mr. Martin Aguda. Singitin. Pwede pa nating paupuin saglit, kung ano yung possible natin na pwedeng pag-usapan sa susunod, 4, Okay. Ayun. Hi, let us welcome Mr. Martin Aguda Jr. Isa siyang emergency management consultant. Welcome to Clinica on Air. Okay. Mag-clinic ka na. Yan na nga eh. Oo. Nawali na namin palakpak mo. Good evening, Doc Charlie. Yes, Yan. good evening Martin. Kasi alam mo tamang-tama yung expertise mo sa sa disaster control. 'Di ba yung tungkol dun sa sinasabi nila na bumubo ka na daw yung fault dito sa atin sa Pilipinas. How true is it? Yung tungkol doon. Actually, yung pag-aaral na yan was released in 2004. Ito yung tinatawag natin na Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Ganda ng boses ni Martin, ha? At Maganda lang niya yan. Oo nga. Tinalbogan nagra-radyo ako. talaga ako dati, Doc eh. Okay. Oo. At sinasabi nga natin na talagang ito ay pwedeng mangyari anytime. Yung paggalaw ng Anytime. West Valley Fault, no? West Valley. At Oo. magbibigay ito ng 7.2 magnitude na earthquake, Grabe, which will be an intensity 8, no? Napakalakas niyang earthquake nila. That's a devastating earthquake. So, nung medyo lately na nagkaroon tayo ng awareness dito, nagkaroon tayo ng Metro Shake Drill ng MMDA, napanood natin yung San Andreas Fault na movie. Napanood ko. Grabe. Pinanood ko yun because of this issue. Oo, tapos Oo. nag-earthquake sa Nepal. Ito yung mga confluence Wow. of events na medyo tumaas yung awareness ng mga kababayan natin. At saka, yun ang ginagawa ko, Doc. Patuloy din ako sa aking advocacy at sa pagtuturo ng pamilya, no? Kasi ang kailangan dito 3 level yung public health, yung mutual health and self-help. So, ano bang pwede mong sa level nito? Syempre more on health itong aking program eh. Siguro nabanggit sa akin itong aking kaibigan si Dr. Cecil na pwede nating turuan yung mga households natin tungkol dun sa mga pangangalaga using dun sa mga household Common household, na ano, mga gamit, items. kung paano sila makapag-iingat. Hindi ba kasi usually ang sinasabi nila, ayan, pumunta ka sa ilalim ng lamesa, pero dapat hindi rin basta baka mamaya yung lamesa naman na yun sa Kawayan. gitna. Oo. So
So siguro maituturo natin sa Yeah, kanila yan. importante yung personal and the family At readiness. saka ano din yung dapat nilang i-prepare ang pagkain Yes. or something. And you know. mga health related on health related issues on disasters. How do you boil your water para hindi ka magkaroon ng, 'di ba? Ng sakit, yung mga ganyan. Pwede nating ituro practical Ayun, tips. Yun ang nagiging isa-segue natin sa ganon. So sige ha, Martin, I will be expecting you next Wednesday. Nakaschedule ka na sa akin. Abangan po natin itong ating kaibigan, si Mr. Martin Aguda Jr. Isa siyang emergency management consultant. Tuturuan po niya tayo dito tungkol sa disaster control. With Dr. Cecil. With How to Dr. protect Cecil. how to protect yourself. Thank you, Doc. Thank you. Yes, thank you. okay. I'll see you ha, Wednesday with Dr. Cecil ulit. So, Dr. Cecil, eto yung tanong nitong ating nag-text sa akin. Doc, pakitanong naman po kay Dr. Cecil kung ano ang pinakamagandang brand ng glutathione na maia-advise po na na pwede nating na pwede nilang gamitin. Yun daw sanang affordable na magaling pa. Actually, Okay. Doc, di ba kanina pinag-usapan natin, ang pinakamaganda is the reduced form of glutathione. Ano, sige, klaruhin natin. Ano ba yung reduced form na yan? Yung reduced form, yan yung absorbable form niya, di ba, Doc? Hindi siya natatapon, ano? Oo. Kasi yung regular form Hindi, kasi niya, malaking molecule. malaking molecule, 30% lang halos yung na-absorb, ng ano? intestines. Ng intestine. So, yung reduced form, so far, More or less, pag reduced form, gaano kalaki ang na-absorb niyan? oh, Together with vitamin C. of actually, kasi, Doc, yung ginagamit ko, imbulang vitamin C, instead, alga-3 ang laman niya. Ay, okay. Ang alga-3 is like vitamin C. It Okay. synthesizes glutathione by 300 times. So, mas hindi vitamin C ang ginagamit. Hindi, doon. alga-3. So, anong brand yan? Sige, we can name Bali, it. Para metathione. naman Metathione siya. Oh, hi, yung mga taga-metathione na, bigyan nyo kami rito ng sample niyan. Oo nga, ingi tayo, di ba? Oo. So, Bigla. metathione. Oo. So, ano ang dose niya? 600, yun, at saka Doc, 600 milligrams lang yun. Twice daily. Twice daily. Mm-mm. Yung halimbawa, gagamitin nila yan sa mga sakit-sakit nila, hindi naman sa pagpapaputi. What Okay. is the usual dose? Ay, same lang Doc. Twice a day. Kasi you don't need more because of Bago ba alga-3. kumain yan or pagkakain? Ako ideally yun sa akin before. Before. Kasi wala naman siyang C. Hindi siya naka-irritate ng tiyan. I see. Oo. Ano yung component? Alga-3 po. Alga-trium. So, itong alga-trium na to ay napapa-resynthesize niya ang glutathione 300 times. Ay, maganda siya. So, more or less, kung ipa-percentage natin yan, gaano kalaki yung na-absorb through the gastrointestinal. Almost Doc, parang almost 100% absorption. Come on, edi syempre, panglaban na yan sa kasi injectable, ha? Kasi Doc, i-resynthesize din naman ng alga-trium eh. Diba? So, totoo yan, ha? Oo. Baka naman ang mahal niyan. Hindi naman affordable lang. Like, ang isang bottle is, ano kanyang 2,000 plus? 2,000 plus. For 1 30 month. days. 1 month. So, 60 capsules na yun. Not bad. Pwede na, di ba, Doc? Oo. 90 pesos a day. Ay, nako. Kailangan matesting ko yan para ma-prescribe Hingi natin yan. dapat, diba? Oo. Anyway, Sponsor si Dr. Charlie oo, Mendez. Anyway, babalikan naman uli next week, no? So, ayan. Kasi nasabi nila masyado daw mahigsi yung ating discussion, eh. Anyway, babalik po si Dr. Cecil. Marami pa po itong expertise na isi-share sa atin, eh. Marami pa po yung ituturo. Pagkikwentuhan natin, Doc, di ba yung mga makina next time? And then yan, yung mga kasi sabi nga nila, di ba maraming questions din na dumarating sa akin, na Doc, pagka po kami nagpupunta sa mga derma clinic, ang dami-dami po nilang ino-offer sa aming mga machines. Alin po ba dun sa mga machines na yon ang talagang kailangan namin? Yan ay pag-uusapan namin at length ng ating expert dito. Nagtandaan ninyo, nag-aral po ito sa Korea, no? Doon siya nag-aral ng tungkol dito sa pagpapaganda. So yan, ituturo niya sa atin, i-guide niya tayo dun sa mga tamang machines na dapat na gamitin. Di ba maganda yan, Doc, no? Napakaganda niya. Nakakalito kasi eh. Yes. Sa dami. Okay, doon naman po sa mga nagnanais na na magpa-check up sa akin, may promo po ako ngayon. Free ang assessment sa aking clinic sa Derma World, So wala na po kayong kailangang bayarang consultation fee. Punta lang kayo doon.
at i-assess natin kung ano yung inyong kailangan. You can dial, yung aking landline po is 376-1513. Inuulit ko po, ang Dermaworld hotline is 376-1513 at ang aming po namang text line or ang aming cellphone number is 0917-792-7446. Kung may katanungan din po kayo tungkol dito sa paggamit ng glutathione, pwede po kayo mag-text dito at sasagutin ko po yan sa 0917-792-7446. Ayun, ang bilis-bilis ng oras. So, Dr. Cecil, kung ano pang may advice mo bago tayo mag-end ng ating program. Yun na Kung may lang, Doc. promote ka, yung yung advocacy. okay ba? Yes. Oo, Doc. So, ano yun natin? Ipopromote next time yung The Blanket Project. Explain ko sa'yo, ha? Pag-usapan natin yan. Mm-mm. At saka saan ka raw ba nila pwedeng mapuntahan? Ano lang, Doc. Kasi Aya School na Sa kami, Aya di ba? School, okay. Oo. Yung mga gustong mag-aral ng cosmetic nursing, Doc. Ayan. Tsaka hair science, makeup artistry, tsaka facialist. Ayun. Sa International Academy for Aesthetic Sciences, ground floor. Number 3, Narsan Building. Number 3, West 4th Street. Alam mo, gusto ko yung picture mo with Senator Miriam. Mag-pictorial ulit tayo sa kanya. Senator Miriam. Hindi, kasi Doc, di ba nag-speech yan sa dati? Yes, oo. Sa PAMI ba yun? Yeah, oo. Gusto ko ulit siyang ma-meet, oo. Nakaka-recover na siya, no? Ang taba ngayon, Doc. Tsaka malakas. Hindi mo nakikitaan ng weakness. Okay. So ayan, maraming salamat po muli sa lahat po ng ating mga listeners. I just hope na marami po kayong natutunan hinggil sa paggamit ng glutathione ngayong gabi. Bukas po ang ating magiging guest ay si Dr. Bimbo Diaz. Dr. Diaz, isa po siyang kilala mo rin yun, isa po siyang Alejandro Bimbo Diaz, isa po siyang neurologist. Ang pag-uusapan naman po natin bukas ay sa tamang paggamit ng vitamin D3. Marami po sa atin na ang daming may back pains, mga sakit sa mga buto-buto nila, kung ano-anong sakit sa katawan, madaling mapagod. Ang hindi nila alam, ang nagkukulang na pala sa kanila ay yung vitamin D3 na tinatawag. Pag-uusapan po natin yan bukas with Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Dito pa rin po sa ating programang Klinika on Air. Magkita-kita po muli tayo, magkanig po muli tayo bukas sa ganap ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito po sa ating programang Klinika on Air sa istasyong DZRJ 810 sa inyong palapihitan. Magpapaalam po ako ngayon, bukas po muli tayo magkita-kita. Balita at